Kung totoo ang time travel, hindi natin maisip ang mga bagay na kayang gawin ng mga tao. Mula sa pagbabago ng kasaysayan, hanggang sa pagliligtas ng hindi mabilang na buhay ay maaari nating baguhin ang takbo ng ating buong buhay. Ngunit paano kung ito ay totoo at hindi natin alam? Gayunpaman, samahan mo kami habang tinatalakay namin ang 15 larawan na maaaring patunayan na umiiral ang paglalakbay ng isang tao sa kasalukuyan o sa nakalipas na panahon. Number 15. Mayroon kaming 19 na 40 hipster na nakita sa isang larawang nakunan. Sa isang kaganapan noong 1940, isa sa unang sulyap ang larawan ay mukhang medyo normal. Ito ay itim at puti at nagpapakita ng isang grupo ng mga tao na nakatayo sa isang pila. Sa Bralorne Pioneer Museum, na naghihintay, muling binuksan ang South Fork Bridge sa Gold Bridge, British Columbia. Karamihan sa mga tao ay nakasuot ng mga sombrero na Amerikana at damit na akma sa 1940. Ngunit ito ay where things get interesting. Among these people makikita ang isang binatang lalaki na nakasuot ng shades at damit na may hoodie na may nakaprint na graphics. Pero hindi lang iyon, dahil sa kanyang mga kamay, makikita mo na may hawak siyang isang camera na magagamit noong 1940. Ngunit ang mga ito ay hindi katulad ng kamera na hawak ng lalaking ito at sa hitsura nito ang ganitong uri ng kamera ay lumitaw noong 1990s. Halos 5 dekada sa hinaharap. Kaya sa lahat ng mga ebidensyang ito ay isang conclusion lamang. Ang maaaring gawin ng taong ito mula sa hinaharap marahil, kahit na mula sa 90s at bumalik sa nakaraan, para sa hindi mapaliwanag na kadahilanan, na nagpapatunay na ang paglalakbay sa oras ay umiiral. Number 14. Ang walang kamatayang Vladimir Putin. Lahat tayo ay nanood ng mga pelikula kung saan ang mga tao ay naglalakbay pabalik sa nakaraan, sa iba't ibang lugar at Vladimir Potency. Naglalayo na maging walang pagkakaiba sa tatlong larawang ito, na nakunan sa magkaibang mga punto ng panahon. Sa buong dekada, si Vladimir Putin ay nahuli na nakadamit bilang isang sundalong Russian. Ngunit ang agwat ng oras sa pagitan ng lahat ng tatlong mga imahe ay nagtatanong. Ang tanong ay, si Vladimir Putin isang manlalakbay ng oras? Siya ba ay isang mahiwagang nilalang na walang edad na paulit-ulit na ipinagtanggol ang kanyang lugar? Kung ang Russia sa buong panahon, o ang mga larawang ito ay nagkataon na nagpapakita ng tatlong lalaki, na halos lahat ay magkakamukha, ayon sa isang tiyak na website. Ang mga unang larawan mula sa 1920s, ang pangalawa mula sa 1941, at ang pangatlo mula sa 2015. Ang pagkakaiba sa pagitan ng 2015 at 1920 ay 95 years. Ngunit ang lalaki sa loob ng 2005 ay mukhang kapansin-pansing bata para sa kanyang edad, na potensyal na mga tagasunod ng kahit na nagsimula sa isang misyon na nagsasabing, ang kanilang pinuno ay walang kamatayan at nasa planeta sa libu-libong taon na paulit-ulit na bubuhay at walang katapusang buhay. Anuman ang kaso ng misteryo ay nananatili kung ang pinuno ay isang time traveler o may napakaraming numero ng doppelgangers. Maging mga port, syempre ang babaeng Greek ay sinaunang namumuhay noong wala pang na-develop na smart gadget, lalo na't hindi laptop, at ito ang nagdadala sa atin sa tanong. Kung paano niya nahanap ang ganoong laptop at napunta ba ito sa kanyang posisyon sa pamamagitan ng time travel? Number 12. Ang self-proclaimed time traveler. In March of 2003, the FBI arrested 44 years old Andrew Carlson. Ang lalaking ito ay naging maswerte dahil siya ay kumita sa stock market na walang katulad. Sa loob ng 2 linggo binago ng lalaki ang $800 na kanyang ipinuhunan sa 350 milyon. Ang kaina-hinala na si Andrew ay isang inside trader o isang scammer. Inusisa ko siya at sinabi niya na siya ay talagang naglakbay pabalik sa panahon, mula sa taong 2556. At alam niya kung paano gaganap ang lahat ng mga stock ng mga pahayagan ay nabaliw sa mga ulat tungkol sa taong mula sa hinaharap. Ngunit ang pinakamahusay ay darating pa rin pagkatapos ng maraming pagsisiyasat, kung nalaman na talagang walang pagkawasak. Bago ang taon 2002, noong 3 ng Abril, si Andrew ay tiyak na humarap sa korte para sa kaso, ngunit hindi na siya nagpakita. Sa katunayan, pagkatapos ng araw na iyon ay hindi na siya muling natagpuan. Sa isang araw na naglakbay siya pabalik sa taon, kung saan siya ay hindi na bumalik. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na piraso ng ebidensya na maaari talaga magkaroon ng time travel. Number 11. The Philadelphia Experiment. Ang Philadelphia Experiment ay isa sa mga pinakakatak-ang military urban legends.
na umiral at naging bahagi ng maraming conspiracy theories. Isa na rito ang time travel reel. Sa taong 1943, isang Cannon-class destroyer escort ay nagsasagawa ng isang nangungunang lihim na eksperimento na idinisenyo upang manalo sa utos ng mga karagatan laban sa Ye-Axis powers. Ang layunin ay lumikha ng teknolohiya na gagawing hindi nakikita ng kanilang mga kaaway ang mga barkong pandagat. Ang eksperimento ay dapat na masuri sa Philadelphia Naval Shipyard. Ngunit kapag ang investigasyon would be finally concluded, witnesses claim that an area green-blue glow out of the ship's hull as soon as the generators were so beam. Pero ang sumunod na nangyari ay natakot ang bawat isa, dahil ang barko ay biglang nawala. Ayon sa mga nakasaksi nang mawala ang barko, nakita ito sa Norfolk Naval Shipyard sa Virginia. Sa loob ng ilang segundo bago muling lumitaw sa Philadelphia Naval Shipyard bystanders. Ngayon ay nagtatanong pa rin sa kanilang sarili kung ito ba ang klasikong kaso. Kung ang paglalakbay sa oras o marahil ay isang ilusyon lamang. Number 10. Ang mga paghuhukay sa Swiss Rink ay nagsiwalat ng napakaraming misteryo na dapat lutisin ng sangkatauhan. At ang susunod na misteryo ay isa pang nagtatanong kung ang paglalakbay sa oras ay talagang umiiral. Sa 2008, ilang mga balita na ulat na natuklasan ng isang archaeological team. Isang mud-encrusted modern lukong Swiss ring watch. Mula sa isang selyadong hanggang sa halos 400 taong gulang ang libingan ay itinayo noong Ming Dynasty at China at ang kakaibang bagay ay nangyari nang linisin ng team ang lupa. Sa isa sa mga kabaong bago buksan ang isang piraso ng bato ay bumagsak sa lupa. At gumawa ng metal na tunog sa pagkakatama. Pagkatapos ng karagdagang pagsusuri o nalaman nila na ito ay talagang isang relo na kasing laki ng singsing na humigit kumulang 2 milimetro ang kapal ng oras. Na ang mga kamay sa orasan ay nagyelo sa 10 o 6. Ang salitang Swiss o Switzerland at Ingles ay nakaukit sa likod ng Swiss ring. Ngunit narito ang misteryo na itinatag ang Switzerland noong 1848. Samantalang ang libingan at umiral sa pagitan ng 1368 at 1644. Kaya paano ang pinagmula ng singsing na ito ipaliwanag maliban syempre sa pamamagitan ng time travel marahil? Number 9. Ang 1917 time traveling surfer. Ang susunod na larawan ay nakunan mahigit 100 taon na ang nakalilipas sa Canada. At nagpapakita ng isang grupo ng mga tao na nakaupo sa gilid ng Iraq. Ngunit ang larawan ay nakatayo para sa isang kakaibang dahilan kung bakit ang isang lalaking nakaupo sa gitna ay tila tuwid. Mula sa ika-20 siglo, kung ihahambing sa kanyang pananamit na hindi tugma sa iba, sa kanyang paligid na ang lalaki ay hinuhulaan na nagmula sa hinaharap. Ang larawan ay unang natuklasan sa Leicester Ray Peterson's 1974 book. Ang lalaki sa kanyang kaliwa ay tila lubos na naninindigan sa kanyang hitsura sa larawan. At kung ang surfer man ay may mas mahusay na estilo kaysa sa iba o marahil siya ay isang manlalakbay ng panahon na misteryo pa rin hanggang ngayon. Number 8. Ang alamat ni Victor Goddard. Si Goddard ay isang miyembro ng Royal Air Force na nagsilbi sa England. Sa mga digmaang pandaigdig noong siya ay namumuno sa isang squadron. Noong unang digmaang pandaigdig at Air Mecan, pansinin si Freddie Jackson ay pumasok sa isang umiikot na propeller at namatay. Sa kanyang mga pinsala, ngunit ano ang nangyari sa araw ng kanyang libing at nabigla ang bawat isa, ang mga tripulante ay nagsiksikan upang kumuha ng larawan. Ngunit nang tingnan ito kalaunan ay napansin ni Victor Goddard ang isang kainahinalang lalaki sa itaas na hanay. At iyon ay si Freddie Jackson. Ito ang unang nakakagulat na pangyayari na nasaksihan ni Goddard makalipas ang ilang taon ay ipinadala upang tingnan at inabandona. Ang Scottish Airfield sa nayon ng drum. At nang marating niya ito ay nakita niya na ito ay hindi kumpletong at gumuho na. Nang maglaon nang siya ay pabalik sa eroplano ay naantala siya ng malakas na ulan. At nagpas siyang bumalik sa drum and wait it out, but when he approached the airfield, ay pininturahan ng maliwanag na dilaw. Kaya ito ba ay isang pangitain o talagang naglalakbay si Goddard sa hinaharap? Number 7. Ang LHC, ang LHC o Malaking Hadron Collider ay ang pinakamalakas na particle accelerator sa mundo. Nagawa sa 27 kilometrong singsing ng superconducting magnet. At isa sa pinakakomplikado, ito ay mga piraso ng makinarya na nalaman ng mga tao na ito ay 500 talampakan sa ilalim ng lupa. At may pinakamalakas na atom smasher sa mundo. Sa hitsura lamang nito ang kamangha-manghang piraso ng teknolohiyang ito ay hindi kayang unawain. At gusto mo bang malaman ang pinakamagandang bagay tungkol dito at sinasabi ng mga siyentipiko na ito ay konkreto ng isang black hole. At maaaring payagan pa tayong maglakbay. Ngunit kung paano ang isa sa mga pangunahing layunin ng collider na ito ay ang mahanap ang mailap na Higgs boson.
Ito ang Diyos na particle na pinaniniwalaan ng mga physicist gives other particle ang kanilang masa at sinasabi ng mga eksperto na kung magtagumpay ang collider sa paggawa ng Higgs boson, ito ay lilikha ng pangalawang particle na tinatawag na egg singlet. Naniniwala ito na ang mga singlet na ito ay tumalon sa ikalimang dimensyon, kung saan sila ay uusad o paurong sa oras, at muling lilito sa kinabukasan o nakaraan. Kaya't pinahihintulutan ng paglalakbay sa oras na maganap ang ilang mga tao na naniniwala na ang kababalaghan ay nangyari na at ang mga tao ay pinananatiling nakakalimutan na ang mga nangyari. Number 6. Si Greta Thunberg, isang time traveler, nasa mainstream media sa loob ng mahigit isang taon na ngayon. At isa na siya sa mga pinakatanyag na aktivista ng klima sa ating panahon. Kaya naisip namin na ang ilang mga tao ay nagsasabing nakakita sila ng photographic na ebidensya na magmumungkahi na si Greta Thunberg ay sa katunayan na mula sa hinaharap, na magpapaliwanag ng kanyang pambihirang sigasig pagdating sa pagprotekta sa kapaligiran. Sinabi niya na nakita niya ang mundo na sinisira ang sarili at bumalik para balaan ang lahat. Ngunit anuman ang kaso, ang babae sa mga larawan ay mukhang isang buong pulutong. Tulad ng isang mga larawan ay itim at puti na nagpapakita ng isang batang babae na may parehong buho. Bilang Greta at ang parehong mukha at pagkatapos ng lahat na great has been through and created. Hindi ako magtataka kung isa siyang magic. Being from the future, it would be pretty fitting actually. Number 5. Time travel during the Cold War. Ang susunod na larawan ay nagpapakita ng isang bagay na hindi kapani-paniwalang kainahinala na nangyari noong Cold War. Si Andrew Bozzario, the US lawyer, ay nagsisikap na lutisin ang misteryong nakapalibot sa Pegasus Project. Sa loob ng ilang taon, ngayon ito ay isang nangungunang sikretong proyekto ng Estados Unidos na naglalayong manipulahin ang space-time upang mapagtagumpayan nila ang digmaan laban sa Russia. To make matters even more strange, Musash claims that he was sent back in time to attend in Abraham Lincoln's famous Gettysburg Address in 1863. Ang tatay niya ay nagtrabaho din sa proyekto, hanggang sa ito ay itinigil noong 1968, at iniulat ng mga siyentipiko ng Estados Unidos ay sinubukang gamitin ang teorya ng relativity at wormhole ni Einstein upang lumikha ng mga trabaho sa oras, ngunit maghintay ito ay lalong gumanda. Ang isang larawan na muling lumabas sa internet na kinunan sa address ng Gettysburg at 1863 at sa larawan, ang batang nakatayo sa gitna na naghahanap ng tama ay isang lalaking pinangalanang Masahio. Ang aming abogado na naglakbay pabalik sa nakaraan mula sa 19 na dekada 70 ay maaaring kakaiba ngayon. Ngunit sinong matagumpay at kilalang abogado ang magsasapanganib sa kanyang karera sa pamamagitan ng pag-angkin ng isang bagay na hindi totoo? Totoo man ang kwentong ito ay totoo o mali, isang bagay ang sigurado. Ito ay isang heck of a story. Bilang para sa misteryong napapanood sa telebisyon, nanood kaming lahat ng mga pelikula ni Charlie Chaplin para sa isang mabilis na tawanan sa mga pagtitipon ng pamilya. Mula sa pagtatrabaho sa isang pabrika sa pagtakbo sa circus. Siguradong alam ni Charlie Chaplin kung paano mawalan ng gana ang mga tao. Ngunit sa bawat madalas na palabas sa telebisyon ay may isang bagay na nagpapadala ng panginginig sa aming mga gulugod at isang ganoong eksena, at si Charlie Chaplin ang nakakuha ng atensyon ng lahat, lalo na ngayon sa hinaharap sa larawan ng ang tanawin ay makikita mo ang isang kabayo na pininturahan para magmukhang zebra at sa likod nito ay tila papunta ang isang babae para dumalo sa ilang apurahang negosyo, ngunit sa pagtitig ng mas malapit ay makikita mo na ang babae ay may hawak na isang bagay na tila isang smartphone. Nakakaloka dahil wala pang smartphone noong kinunan ito. Kaya naglakbay ang babae pabalik sa nakaraan at tumawid sa kalsada ng kinunan ang eksena dahil gusto niyang mapabilang dito kakaiba ang mundo. At hindi magiging ganap na imposible para sa isang bagay na tulad nito na mangyari. Number 3. John T. Tour, the time traveler. In late 2000, John T. Tour joined the forum at the time travel. Ang institute na nag-aangkin na siya ay isang sundalo na ipinadala mula sa taong 2036 na isang araw ay ang taon na ang computer virus ay pukse ng buong mundo. Mula sa pag-iral, sinabi niya na ang kanyang misyon ay upang maglakbay pabalik sa 1975 ang nagnakaw ng 51 computer. At ayon sa kanya, ang computer na ito ay magkakaroon ng lahat ng mahahalagang impormasyon. At iyon ay kinakailangan upang labanan ang virus sa hinaharap sa susunod na ilang buwan. Sinagot niya ang mga tanong ng user tungkol sa mga naturang bagay, lahat ng bagay sa katunayan na kasama mga senaryo at realidad sa hinaharap.
Nagbigay din siya ng maraming teknikal na detalye tungkol sa kung paano gumagana ang paglalakbay sa oras. Kasama ng mga sobrang komplikadong algorithm at mga larawan ng kanyang aktwal na time machine. At kung ano ang mas mahusay na paraan upang patunayan ang pagkakaroon ng isang time machine. Sa pamamagitan ng mga ito ay napaka-blueprint sa wakas sa 2001 na siya ay nag-sign off magpakailanman. At pagkatapos ay umuwi at hindi na muling narinig mula sa mga tao na naniniwala na siya ay talagang bumalik. Sa kanyang sariling timeline sa sandaling siya ay nababato sa mga oras at ngayon siya ay isang internet sensation na may malawak na tagahanga na sumusunod. At ang kanyang mga hula at teorya ay pinag-aaralan pa rin ng relihiyon hindi ko alam tungkol sa iyo. Ngunit sigurado akong gusto kong makilala ang turo o tao na ito at makipag-chat sa kanya. Number 2. Ang lalaki sa pagpipinta at numero 2 ay mayroon kaming 19 na 30s na pagpipinta na nagpapakita ng higit pa habang mas matagal na tinitingnan mo ito. Sa unang tingin ito ay isang medieval na pagpipinta na nagpapakita ng mga bumihag at kanilang mga bihag at tila may mga European at Indian na parehong naruroon sa larawan. At habang ito ay tila isang tipikal na pagpipinta, may isang bagay na kakaiba tungkol dito kapag nakita mo na hindi mo na ito makikita at nakita mo ito sa gitna mismo. Mayroong isang Indian na pininturahan na may hawak na isang device na kamukha ng isang smartphone. Kung paano niya ito hawak na kahawig ng paraan ng paghawak ng mga boomer ngayon sa kanilang mga telepono at ako. Just wonder what so strikingly caught this man's attention on that phone. Telepono ay marahil ang pag-crash ng stock market na talagang masasabing sigurado, ngunit ang isang pagpipinta na tulad nito ay nag-iiwan sa isang tao na nagtataka kung paano ang isang bagay na ipininta noong 19 na 30s ay maaaring kumonekta sa isang smartphone na unang naimbento noong 1972 ng IBM. Lahat ng mga katanungan ay tila humantong sa parehong sagot na tila may malaking kinalaman sa oras naglalakbay na numero 1. Ang unggoy na astronaut ay napag-usapan na ngayon ng tungkol sa isang iskultura at ang susunod ay katulad, maliban na ito ay isang hakbang pamula sa isang laptop na ang susunod na iskultura na ito ay nagpapakita ng isang unggoy na nakadamit. Isang spacesuit. Ang astronaut monkey ay hindi bihira dahil ang mga tao ay nagpadala ng mga unggoy sa buwan bago nagsimulang magpadala ng mga tao, ngunit pagkatapos malaman sa susunod na bahagi ay maaaring kailanganin mong pag-isipan ang buong bagay na ipinapakita ng gusali ng simbahan ng estatwa ng unggoy na ito na itinayo sa pagitan noong ika-15 at ika-17 siglo. Paano kaya ang isang unggoy ay nakasuot ng spacesuit gayong ang mga iskultor ay walang ideya na ang kalawakan ay umiral ng lampas sa saklaw ng ating mundo noong panahong iyon at walang konsepto ng kalawakan ace noon na nagsimula lamang noong 19 na daan ang sagot. Habang marami ang naniniwala na maaaring ito ay time travel, wala nang ibang makapagsimulang ipaliwanag ito na ang isang tao mula sa hinaharap ay dapat na naglakbay pabalik sa nakaraan upang maliwanagan ang mga iskultor kung ano ang paggalugad sa kalawakan at ang hinaharap ng mga unggoy. Marami kaming nasaksihan na patunay ng pag-iral.